Napapansin mo ba na halos lahat ng apps ngayon pinag-aaralan na ang behavior mo? TikTok, Facebook, YouTube, Netflix, Spotify. Magkakaiba man sila, pare-pareho silang magaling sa iisang bagay. At yon ay alamin kung paano kunin ang attention mo. Napapansin mo ba? Habang mas ginagamit mo yung mga apps, mas parang gets na gets ka nila. Sa TikTok, alam nila kung anong videos yung mga tatapusin mo. Sa Facebook, alam nila kung saan ka mapapahinto habang nag-scroll ka. Sa YouTube, alam nila kung anong next video ang gusto mong panoorin. Sa Netflix, alam nila kung papaano ka mapapa isang episode pa nga. At sa Spotify, alam nila kung anong next song yung nababagay sa mood mo. At hindi aksidente yon kasi bawat click mo, bawat scroll, bawat pinapanood mo hanggang dulo, may natututunan yung algorithm sa'yo. Kung ano yung gusto mo, kung saan ka tumatagal, kung ano yung mas nakakapagparamdam sa'yo ng emotion. At habang mas ginagamit mo sila, mas gumagaling silang hulaan yung next move mo. Minsan, hindi mo napapansin, pero hindi lang pala yung apps ang ginagamit natin araw-araw. Pati tayo, unti-unti nilang ginagamit at naiintindihan. At ito yung mas interesting. Hindi naman talaga masama yung algorithms. Kaya lang, sobrang galing na nilang kunin yung attention natin. Kaya minsan, 5 minutes lang dapat, pero hindi mo namamalayan, isang oras na pala yung lumilipas. At dun mo maiintindihan kung bakit sobrang powerful ng mga digital platforms ngayon. Hindi lang dahil marami silang users, kundi dahil sobrang dami nilang alam sa behavior ng mga tao. Kaya importante rin minsan na maging aware tayo kung saan natin ginagamit ang attention natin. Kasi habang mas binibigay mo yung attention mo sa isang bagay, mas lalo ka nitong hinihila pabalik. Ikaw, anong app yung bubuksan mo lang sana saglit pero hindi mo na namalayang ang tagal mo na pala doon? Please type sa comment section kung ano yon. If you want more videos like this, please follow for more.